Okay, we're live. Doc Willie, kasama ko, Dr. Jomar Seguban. Batang-bata, pero mas magaling pa kaysa sa akin. Cardiologist siya. Cardiologist ako, pero electrophysiologist siya. Expert siya sa tibok ng puso. Mahirap yung tibok ng puso. Mabilis, mabagal, abnormal. Tapos, pag may abnormal, kayang-kayang gawin ni Doc Jomar. Jomar, saan ka nag-train ng cardiology, ng electrophysiology? Sir, bale, graduate ako ng Manila Doctors Hospital as cardiology. And I trained in Philippine Heart Center for my electrophysiology training. And I went to National University Heart Center in Singapore. Okay. So, kailangan natin ng bansa maraming electrophysiologists kasi merong mga sakit na delikado na mabilis ang tibok ng puso. Yung mga, I'm sure baka may narinig kayo yung mabilis tibok, nagko-collapse, di ba? Tapos yung tinatawag na SVT, supraventricular tachycardia. I think mga atrial fibrillation, meron din sa inyo or whatever. So, tingnan natin from an expert, mas expert pa kaysa sa akin, paano nila malalaman yung tibok ng puso mabilis kung abnormal or okay lang di sila magpa-check o kailangan magpa-check na sa doktor? So, pag ako tumitingin sa clinic at nagkukonsulta sa akin, so gusto ko kasi ang mga pasyente naiintindihan yung kondisyon nila. Okay. So, pinapaliwanag ko kung paano yung elektrisidad ng puso, kung paano gumagana. Pero dun sa mabilis na tibok ng puso, kailangan natin malaman kung ano ba yung normal at abnormal na mabilis na tibok ng puso. Yes. Oo. So, kung ang pasyente, natural naman na bibilis ang tibok ng puso natin kung tayo ay nag-exercise. Kasi, nakadepende sa pangangailangan ng katawan natin kung kailan siya bibilis o hindi. So, pag natatakot tayo, so, natural, bibilis ang tibok ng puso natin kasi kasama yun eh. Kumbaga parang mechanism yun ng katawan natin para mag-adapt sa kinakailangan niya. Pag kinakabahan, mga ganon. Kinakabahan, yeah. Oo. Actually, isang nakakabilis ng tibok ng puso experience ko, yung stomach problem. Sabay na sabayan, may gastric cardiac reflux, diba? Minsan, pag in pain tayo. In pain, may ulcer, may GERD, talagang mabilis na siya eh. So, pwede yun, reaction yun ng katawan natin, naturally. Pero, pag ang isang tao, nakapahinga lang at walang ginagawa, pero bigla na lang bibilis yung tibok ng puso niya. So, yun yung mga kailangan natin bigyan ng pansin. Kasi, nakapahinga ka naman, bakit bibilis ng biglaan yung tibok ng puso mo? So, yun yung mga kailangan. Yun yung tingin ko na kailangan bigyan ng pansin. At kadalasan, may kasama pa yung iba pang simptomas. Yung iba na nawawalan ng malay. So, pupunta sila, yung iba na pipilitan pumunta sa emergency room. Sobrang bilis yung tibok ng puso nila, kumakabog yung dibdib nila na para po silang mahihimatay na. So, pag normal na tibok ng puso, never ka naman dapat mahimatay dun eh. Pero yung sa sobrang bilis, so at parang hinahabol mo na yung hinga mo, so yon. Yes, ang nakikinig sa atin, Jomar, hindi lang lay persons, pati mga doktor, pati lahat ng specialty, kahit mga cardio, kasi mas malalim inaral mo, electrophysiology. So, paano malalaman na by symptom na masama na to? Like yung normal is supraventricular tachycardia, SVT. Yun ang common, marami sa atin dito. So, marami talaga dito. Sabi mo, araw-araw may ginagawa kayo na ngayon? So, right now, sir, halos araw-araw po kaming may ginagawang procedure sa Heart Center? Philippine Heart Center. Saan pa? So, doon lang sir yung main na hospital where I do yung ablations. Dapat makinig kayo kasi sabi ko kay Jomar, marami ako pasyente noon, mahal yung ablation na yan. 300,000, 500,000, pero sa tulong niya, tulong ng Heart Center, I think may way na ma-charity, diba? Yes, meron po. May way na ma-charity, ma-libre. Meron namang pong way. So, meron kaming mekanismo naman at may programa po tayo sa Philippine Heart Center
para po matulungan yung kababayan natin. Para, Oo. kasi unang-una yung procedure para i-address itong supraventricular tachycardia, meron talaga kaming procedure na ginagawa. So, it involves yung pagsunog ng mga... Ano muna natin, Jomar, baka matakot sila. So, paano nila malalaman by symptom lang na duda nila o duda ng ibang doktor na masamang mabilis like SVT na, supraventricular tachycardia na kailangan dalhin sa ospital, either bigyan ng gamot, verapamil, o kailangan mo ng i-ablate or sunugin dun sa... Yes. Ano ba mga based on symptoms muna? So, una-una, pag yun nga, kung nakapahinga ka, natutulog ka, bigla na lang bumilis yung bumibilis bigla. tibok ng puso mo. Kasi naturally, pag natutulog tayo, dapat mabagal yung tibok ng puso natin. Yung iba, nagigising sila, tapos biglang kumakabog yung dibdib nila na sobrang bilis. So, nawala naman silang ginagawa, nakapahinga sila, and yet, bumibilis sobra na yung tibok ng puso nila. Okay, so yun, kailangan nating pumunta sa ER. Unang-una, kailangan magpagawa ng mga diagnostic test. ECG. Ma-record sa ECG, kasi by ECG pa lang, ma-identify na naming mga doktor kung itong mabilis na tibok ng puso mo ay abnormal or hindi. So, yun. So, ma-differentiate namin through ECG pa lang, ito yung kailangan bigyan ng medication, ito yung kailangan maggawa ng procedure. Pero dapat mahuli natin yung ECG habang inaatake siya. Yes, oo. Kasi pag relax siya, wala din. Oo. O may nakikita din pag relax. Yun, pag relax tapos mabilis yung tibok ng puso nila. Oo. Pero pag wala siyang SVT at that time, walang atake, Walang yung ECG normal. Normal, oo. Pero may pwede rin kaming gumawa ng iba pang test. Like what? Pwede namin paggawa yung mga ibang test like stress test na nakaka-increase na pag ginawa namin yun, baka ma-induce namin yung Stress test. Oo. So, yun. Pwede rin sa stress test, mapagawa namin yung procedure na yun para lumabas doon yung SVT. Matatapang ang mga electrophysiologists. So, yun. So, I-induce sa stress test, pero pag gano'n, di ready na kayo. Di ba? Ready na yung... and sir, meron may din po gagawin. kaming test na nilalagay sa kanila na Yung monitor Holter. sila for Yung 24 Holter hours. natin sila. So baka doon, pag 24-hour natutulog sila, Holter, pwede lumabas. So 24-hour na naka-ECG po sila, baka pag natutulog sila, doon lumabas at makita namin through that, Magaling guest ko, electrophysiologist, makinig kayo kasi kaya niya hanggang dulo eh. So anyway, pag umatake to, umpisahan natin, mahirap na sa probinsya, walang pera, hindi makapunta sa heart center. Umatake yung SVT kasi yung bilis nito, parang ano ba rate nito? 140? 150 po sir, pataas. Pero mo, 150 beats per minute, ibang usapan to. Opo. Hindi to yung 100, 110 beats na nagja-jogging ka. Iba to, 150. Oo. Ano nga nangyari sa puso pa nag-SVT? So, ang unang-una, ang normal na tibok ng puso natin, 60 to 100 lang dapat. Okay. So, normally, pwedeng bumilis more than 100 yung heart rate natin, yung tibok ng puso natin kung nag-exercise tayo. Pero kung parate nagiging 150 nang wala kang ginagawa, so yun, mag-isip tayo talaga na meron kang abnormal na tibok ng puso. So, So, SVT. ang first aid is what? Pag umatake? Meron ba tayong vagal? So, o ano ba yung pwede? ibang maneuvers na pwede natin igawa is sige. yung minamasahe natin yung sa leeg. Sige, dito. turo mo maigi. So, First aid to. So, first aid, pag bumilis yung tibok ng puso, so siguro, maganda na kakapain yung pulso. Okay. Tapos, tinitignan ko kung mabilis. Tapos, titignan kung ang rate niya nagwa 150. So, titignan mo kung regular, mabilis, kakapain yung pulso mo, and then, meron tayong pwedeng first aid na gawin habang Sige. nagsisik po kayo ng medical Habang wala help. pa yung Wala pang- ambulansya o taxi. So, pwede pong masahiin Sige, yung pakita leeg. natin. Paano pag masahe ng carotid massage? So, dito po sa baba, o dito po sa Okay. panga, sa baba po nun, pwede pong masahiin. Paano yung masahe niya? So, dito po. Mga gano'ng kalakas? So, mag-a-apply lang po ng pressure at pagmamasahe po kayo dito.
How many seconds? So, for kahit 5 seconds, sir. 5 to 10 seconds. Ang ginagalaw yung carotid, Carotid, bulb? It's the bulb? Or? Carotid massage ang tawag natin, sir. And then, what will happen? So, dapat, pag nag-apply tayo ng pressure dito, babagal po yung tibok ng Ganun puso lang. natin. Yeah. Even in normal people, babagal konti. Yes po. Babagal po ang tibok ng puso. Minsan nakukuha na. Pero dapat, bago po tayo mag-apply ng ganitong pressure, maganda din tignan natin yung pasyente. Baka naman po ang pasyente medyo may edad na. Hindi po pwede. Medyo kailangan natin mag-give din ng paalala sa mga manonood natin na pag kinapa natin yun, tapos ang pasyente medyo may edad na, baka meron silang mga cholesterol deposit dito na baka naman silang magkaroon ng stroke eventually. So, yun din yung word of caution din sa paggawa ng maneuver. Saka one side lang. Pero pag nag-SBT ka na, wala ka ng choice. Yes, opo. Pwede rin ba yung ibang maneuver, parang masusuka ba? May iba nagbo-burp, nagsisino? So, yung iba po is pipigilan yung paghinga. Kasi yun po yung mga maneuver Pipigilan yung paghinga. Pigilan paghinga. Yung iba, minamasahe yung mata. Paano pipigilan yung paghinga? So, hindi lang po matagal po ng pagpigil ng hinga. Mga ilang seconds? Hihinga po ng malalim, tapos ipipigil po ang hinga. Sa end inspiration, pag hinga malalim, pigil. Pigil po. Ilang seconds? So, pag nag-i-inspire, bumibilis yung heart rate, di ba? Bumabagal. Yes, sir. Pero pag pinigil nyo po, titignan po natin, mag-hold po kayo ng breath until as much as you can na i-hold po yung breath. Vagal din yun. Vagal din po yun. Okay. Okay. So, bukod doon, ano pa pwede nilang gawin? So, kung talaga pong with the maneuvers na ginawa. So, ito, dito, ano yung sa mata? Sa mata, yung masahe po sa mata. Sige, paano? So, yeah. So, tunay to hindi to alternative. Hindi to peke, medical po to. Yeah, sige, paano ginagawa? So, yung pagmasahe naman po sa mata, para po pabagali naman po yung heart rate. So, lahat po nung maneuvers na pinapakita po natin, ang purpose po nun is para po pabagalin yung heartbeat pag mabilis po yung pagtibok ng puso. Effective lang siya sa SVT, supraventricular tachycardia. Yes, yung mga iba, mga atrial flutter, atrial fibrillation. Sir, doon, meron po siyang effect, pero yun nga, hindi tayo sure kung that effective po. Pero SVT, pwede ma-convert. Pwede po ma-convert. Yung mga naghihilamos ng malamig, meron ba yun? Sinasabi po nila meron, pero ito po yung mas okay po na gawin. Yung cough. Pwede rin po yung cough. Maganda rin yung cough, di ba? Yes, iubo mo lang na iubo. Meron po tinatawag na modified Valsalva. Yung Valsalva, umiire. Paano so, yung iba naman, pinapapito dun sa masikip na bahagi. May straw na sarado. Nasarado. Tapos magbo-blow po sila doon. Or pwede ba gawin kahit wala parang ipipigil mo. Pipigil mo. So, yun din. Isa pong paraan yun. Si Doc Lisa, na SBT to dati. Pero siya kasi, kumain siya ng may betchin. So, may betchin, na SBT siya, pero anemic din siya, mga 10.5, tsaka potassium niya 3.2. So, low potassium and anemic, tapos na trigger na MSG, halos parang nag 140, 150. Although, bumagal naman dandahan. So, yun. So meron din mga ibang hahanapin na possibility. So, kailangan malaman kung ano yung, kadalasan kasi may mga, sabi nyo nga po, may mga trigger. May trigger. So, kailangan talagang hanapin din kung meron pang ibang factors na nagkukos. Like, may mga ibang endocrine problem. Like yung mga problema sa goiter. Hyperthyroid. So, kailangan mo rin pong i-check yung thyroid kung masyadong aktibo po yung thyroid niya o yung bosyo. So, ganun. So, let's say na-try na yung procedure, nagawa na to, normal yung blood test, at nalaman na SVT pa rin, umaabot ba sila ng collapse talaga o hindi? Meron pong pagkakataon. So, sa ospital, pag pumupunta sila, yun, kadalasan may history ng nawawalan po sila ng malay. Yung ilang seconds na mawalan? Minutes?
Mabilis lang, sir, eh. Mabilis lang sila mawala Gigising ng malay. ulit. Gigising naman po ulit. Yung SBT, ito talaga kasi, alam mo, nung mga emergency room ko, pag nakakita ko ng SBT, nakakahawa talaga, di ba? Pag nakahiga na SBT siya, talagang parang dumuduyan life and death, di ba? Talagang na ano na lang sila eh. So, ilang minutes or ilang hours tong SBT, kusa ba magko-convert o convert is babalik sa normal o minsan di bumabalik? So, ang problema kasi, sir, yung iba umaabot talaga ng oras eh. Hours na SBT, 150? Hours, opo. Isipin nyo po, 150. Ang masama po niyan, ma-heart attack pag na yun. mabilis po yung tibok ng puso, Oo. pwede pong pumalya yung puso. Okay. Pwede Heart failure, pong pumalya. heart attack, Oo. saan papunta? Pumapalya po, mag-heart failure, sir. Oo. okay. So, yun ang kadalasan eh. May tinatawag po tayong dahil po mabilis yung tibok ng puso, nagkaroon na po sila ng tachycardia, mabilis na tibok ng puso at pumalya. Tachycardia-induced cardiomyopathy na po. May ganun pa yun. Meron, oo. Bago So, yun. Tachycardia-induced cardiomyopathy. Dahil po dun sa mga SVT, parati silang inaatake, so humihina na po yung muscle ng puso nila. So, nabigay ko na yung procedure sa inyo, ha? Ito, doon tayo sa pang mahirap. Next step, pwede mo ng tableta bago tayo mabot doon sa procedure. So, Okay kung pa ba? malayo, syempre sir, kung tatanungin niyo po at nasa Manila po sila, pag ang marirecommend ko talaga is mag-undergo sila kung na-diagnose na po na meron pong SVT at SVT ang cause, talagang ang marirecommend po namin electrophysiologist is to undergo yung tinatawag naming procedure, which is yung ablation po. Kaya So, lang, pag kayo nakakita isang SBT na mabilis masyado, ablation, totally cured. correct. So, Totally cured. ang recommendation Totally talaga is to do ablation kasi ang ablation po, once nasunog namin yung abnormal na cause ng SVT, ang ibibigay po nun is cure. Total Magaling na cure. po sila. So, yan Ito lang. yung tunay na miracle cure. Ito lang po yung Oo nga. procedure sa puso. Pag nalaman namin na may SVT at nag-undergo po ng procedure po na ablation, Tapos na. magaling na po sila. Ang dami kong pasyente sa medical mission, ikot na ikot sila, walang pera pang ablate. 500,000, parang 1 million pa ata. Pero yun, so siguro naman sa ating programa po, maitutulungan po natin Mapapahirapan ka ng mga followers ko. Nako, pipila sa'yo, nilagay ko ba number mo? Apa. Pagbigyan mo kahit mga 10 SBT, baka dagdag buhay sa pasyente. Bakit nga mahal-mahal noon? At So, wala akong alam na charity noon. Meron po ngayon, sir, may Pero charity na pa. noon, nung mga 10, 20 Oo, years ago, siguro, sir, halos talagang dati mas yung mahal ata ablation noon. mas mahal po ngayon. Mas mahirap ang ablation noon. Mas mahirap din. So ngayon, marami na po tayong technology para magawa po So, yung ang procedure. ablation, yung puso mo, merong isang abnormal tract na saan nakatago yung... So, ang paliwanag ko dyan ang dinadaanan ng normal na kuryente ng puso, sir, parang EDSA lang. Dapat EDSA lang po siya pumupunta. Okay, EDSA lang. Kaya lang, ang mga pasyente pong may SVT, Oo. meron po siyang isang daanan, C5. So, minsan, pumupunta po siya sa EDSA, umaakyat po siya sa C5, at nagkakaroon po ng circuit. So, ganun imbis po. na diretso lang sila sa EDSA, Pasay to Quezon City, iikot siya sa C5, balik siya ulit sa EDSA, balik siya ulit sa C5. So, ikot lang siya ng ikot doon. Dapat kasi EDSA lang ang daanan niya eh. So ngayon, kami pong mga electrophysiologists, susunugin namin yung C5 Susunugin para yung C5. permanenteng cure na pong Kunwari lang susunugin na. Hindi natin i-arson. So, yun yung po. extra tract, accessory tract, saan nakatago? Sa- right atrium? sa both po doon sa in between the upper portion ng puso, the atrium and the ventricle. Ano ba siya? Matigas siya? Parang, ano ba tong kuryente na to? Parang may wire ba sa loob? Wire po siya eh. So kumbaga wire parang na, ano, pag- sa puso. pag sinabi may niyo peklat, po- parang may peklat sa puso. and yun nangyayari po yun during the formation ng puso. Natitira yung muscle So, po nung na yun. pinanganak siya, meron Meron na siya no. So, Bakit? Abnormal yung pagkapanganak? May kasalanan yung nanay? hindi naman, sir. Pero naninigarilyo? nangyari lang talaga na abnormal po information
naiwan po yung Mahahanap C5. nyo ang nasaan nakatago yung salbahing yan sa puso. Paano mo mahanap? Mahanap namin by doing po yung electrophysiologic study. Makikita nyo saan nandun. Oo. Kasi maglalagay kami ng mga kable sa puso, Oo. mahanap po namin kung nasan po yung abnormal na dinadaanan ng kuryente. Tapos sinusunog. Sinusunog po namin. Hindi delikado. Hindi po delikado. Ang procedure po is 98 to 99% safe. 98, 99% ang risk safe. ng gagawin po yung pagsunog ng puso is only 1 to 2%. Ano mangyayari sa 1 to 2%? So, pwede po magkaroon ng bleeding dahil meron po kaming Ay, wire na wire. pinapasok sa puso. Siyempre, may possibility na Hanggang ganun lang. matuso po yung heart. Pwede po namin masunog din po yung EDSA. So, pag nasunog yung Pero EDSA, hindi mo naman susunod. ayun nga po, hindi po natin susunod. Okay. Pero, yun po yung kailangan lang namin Pero 98 to paliwanag. 99% is high na yon, di ba? Correct. Lahat naman ng surgery meron eh. May risk. Kahit nga yung bypass nga mas maano pa. Hindi, yung cardiac bypass, mataas din yung risk eh. Pero walang choice eh. Ay, paano kung gusto ko kami mga hindi electrophysiologist, bibigyan ko na lang ng Verapamil, Metoprolol, may maintain ko na lang sa gano'n, hindi ko napapasa sa'yo, sa akin na lang. So, Paano? unang-una, ano sir, mangyayari pag ginamot lang siya? Hindi naman po lahat ng cardiologist nakakapagpadala ng pasyente dito. Okay, So kaya pwedeng ang advice gamot ko muna. is pwede po talagang Ano maggamutan. pinakamagandang maintenance na anti-arrhythmic na wala masyadong side effects? So Verapamil, pwede po ang mga metoprolol, propranolol, Ano dose? Metabloc. Ang Verapamil po, pwede po magsimula 40 mg 3 times a day. 40 TID ng Oo. Verapamil. Kaya lang, syempre yung mga gamot na ito, ang role po niya is pampabagal ng heartbeat Habang di pa ginagawa. habang hindi pa ginagawa. So, Pero kailangan in the end, gagawin pa rin. kailangan pa rin pong gawin. Walang lusot, no? Oo, kasi unang-una yung ibang pasyente na hindi po nagpapa-ablate at hindi po nagre-respond sa gamot, yung iba pumupunta sa ER, kailangan po silang kuryentehin. Ay, kinukuryente pa. Cardioversion. Cardioversion. Opo. So, yun. Wala So, yung mga choice. pasyente, Actually, gustong-gusto naman ng mga pasyente. Actually, nung sa medical mission, siguro nakatatlo-apat ako na may SVT eh. So, talagang ikot na ikot. Wala. Alam ko parang millions pa noon eh. yes, sir. Millions pa ngayon. So, ngayon, kaya na. Kaya naman Oh, po. ngayon, to gusto nila malaman paano kaya. Usually, sa heart center, Sa heart center. mahaba ba po. pila? Pipila na lang. Meron Hanap ng mga guarantee letter. guarantee letter, sir. Kasi pa mahal po. yung mga gamit-gamit. Opo. So, yun, may gagamitin May PhilHealth. po kami. May PhilHealth. Cover po siya ng PhilHealth. Yun nga, may konti, maliit lang po ang coverage ng PhilHealth, pero meron pa rin pong coverage. Pag nag-comment dito sa atin, libre na kay Dr. Jomar siguro, di ba? Hindi makasagot. Hindi, mabait to. Ano siya eh. Para makatulong. Okay. So, ang dami talagang mga pwedeng gawin sa Pilipinas. So, ito kasi life-saving eh. Yes. Life-saving to. Ano pa ma-advise mo sila sa natatakot, ayaw na lang pumunta, yung iba pinapasa Diyos na lang, maraming ganun eh. Yung iba, Kasi SVT, nakakatakot siya talaga. yung iba kasi akala naman nila, sir, parang kinakabahan lang sila parate. Akala nila kinakabahan lang, iba na pala. O, iba na pala. Meron na pala sa Mafe-feel mo ba yung normal na tibok na 80, biglang 150 talon? Ganun Yun ba nga siya? eh. Yun, ganyan. Paano yun mo ang abnormal. mararamdaman yung 80 lang, 80 beats per minute, naging 150? So, yun po yung SVT. Kasi bigla pong talon eh. Kasi dapat normally ang Nararamdaman nila yung biglang talon? ang tibok ng puso naman natin, gradual yung pag-akyat. 'Di ba? Pero yung biglang wala kang ginagawa, tapos 80 lang yung heartbeat mo, biglang nag-180 ka na, hindi na talaga normal yun. So, 150 and above. 150 and ECG. And wala lang choice. So, binigay ko yung number mo. Heart center lang. Pero dapat ang pupuntahan nila, malaking hospital, di ba? Kadalasan naman sa emergency Saan room. merong itong ablation therapy? Anong mga hospital? So, ang mga hospitals na that does the ablation, Philippine Heart Center, Philippine General Hospital, St. Luke's Global po ang gumagawa po ng ablation. Baka meron din yung mga ibang hospital. Pero syempre, mga tertiary na yan, may bayad doon. Pero hindi, sir. Pero primarily dito po sa hospitals na ito ginagawa yung procedure na yan. Dito ginagawa. Opo. Tapos, Sa Cebu din, I think, gumagawa may din sila charity sa PGH. sa PGH Sa and sa Philippine Heart Center. Saan mas mabilis ang pila?
Without offending. Siyempre, kailangan pipila ko sa mabilis yung pasyente. Saan ba So, mas... pareho naman, sir. Pareho. Oo, pareho naman. Subukan Parehong nyo na. kailangan. Parehong kailangan. Pero sa probinsya, yun ang problema. Yes, sir. Kung meron ding... Gano'n na karaming electrophysiologist na katulad mo na kaya magsunog nitong salbaheng wire sa Pilipinas? So, sa ngayon, Ilang kayo sa Pilipinas? siguro po nasa 50. Nasa 50 pa lang kayo. 50. Kami mga cardiologist, libo. Pero yung gawa niya, bihira, mahirap gawin. Pero dumadami. Final words, iba ba ang SBT sa ectopic beats niya? So, iba naman yun. Yung ectopic beat, sir, is regular yung tibok ng puso, tapos bigla na lang magkakaroon. Mga PVC naman ang tawag Takot doon. ako sa PVC. Pero ibang klase po yun ng abnormal na tibok ng puso. Meron naman mabuting PVC. Yun din, ang kadalasan naman, kailangan muna natin alamin kung bakit nagkaka-PVC. Okay. So, yun, kailangan muna alamin kung ano po Okay, yung source. mag-comment kayo pag gusto niyo pa makita si Dr. Jomar. Guest natin siya lagi. Para sa other topics, pwede mabagal ang puso at iba pa. Final words, Dr. Jomar? So, ayun, kung kailangan pong... Dapat ikaw pala guest ko, mas marami nanonood pag sa'yo. Ayaw na nila sa akin eh. O sige. So, yun, pag nararamdaman yung mabilis ng tibok ng puso, maganda na magpakonsulta agad. So, kailangan hindi lang cardiologist, mas malalim pa, electrophysiologist. So, kailangan po magawa ang ECG definitely. Ma-diagnose po muna kung normal po yung nararamdaman, kung tama ba na meron silang SVT o hindi. And kami po mga doktor, gagawa po kami ng iba't ibang test to confirm kung ano ba yung nararamdaman po nila. Okay. So, maraming salamat. Nasusuka pa daw. Oh, Noemi, magpapakita ka ba dito? Magpakita ka dito. Ito yung promotor. Kaibigan natin. Napakabait. Dr. Noemi Pastanio. Good evening. Ikaw, guest ko. Hindi. Bye-bye. Thank Meron you. siyang atrial flutter ablation. Kaya daw ba atrial flutter ablation? So, atrial flutter is also a kind of SVT. Mas rare. Ina-ablate din. So, meron po kaming sinusunog naman doon sa upper Libre portion ng consult puso. to. Magtanong na kayo. Hindi ko ba... Pero we also do atrial flutter ablation. Mas mahirap. Hindi naman, sir. Kaya rin po. Kaya rin po natin. Kaya rin po natin yan. Naka-tambocor siya. Di ba, medyo matapang yung tambocor. Opo. So, isa rin po ang tambocor sa pag-manage po ng Di ba maraming SVT. side effect? So, yun. Ang kadalasan naman po ng mga medication pag iniinom sa mga SVT is yung pagpabagal ng tibok ng puso. And any form po ng gamot, pwede po kasi, sir, mag-induce ng another abnormal heartbeat. So, yung mga tambocor at iba, nakakatulong pero may study na Sama. So, ganun, lahat naman po ng gamot may side effect. So, kailangan lang mag-usap ang doktor at pasyente na ito po yung mga posibleng side effect ng mga gamot. Alam mo, yung iba, ati-ati lang, ako kasi close na ako sa kanila. Sasabihin nila, sinasabi mo yan, Dok, kasi para mag-procedure sa iyo. Ganun naisipin nila. Ililibre na nga kayo. Kaya ako ganyan eh. Kasi minsan ayaw maniwala yung pasyente. Kaya mula nung nag-practice ako, nilibre ko na lang. Para wala nang question na, kinukwartahan ka ba, ginagawa ka pa. Kasi minsan, mas maganda nga yung procedure. Susunugin, tapos na eh. Tsaka for life na yun, di ba? Wala nang balik-balik yun. Hindi na tutubo ulit yun. Hindi na. Pag once na nasunog na yung abnormal na tibok ng puso, so magaling na po ang pasyente. Kung sa SVT po. Tinatanong po nila kung ano ba yung makikita sa 2D echo ng mga SVT. Ikaw pala. So, yung 2D echo naman, pag nag-SVT ng pasyente, kailangan bantayan kung lumalaki. Yun po yung sinabi ko sa inyo. So, baka po lumaki, magpalya yung tibok ng yung puso, wag parati po nagkakaroon ng SVT. Pwede ba pumalya yung puso? Kunyari masyado lang stress, anxious lang. Kaya ba yun? Sobrang in love, na heartbreak, na sa pwede lungkot? po yun. Meron pong ganong condition. Yung broken heart lang syndrome. Meron po. Pero yung anxiety, pwede rin mag-cause noon. Dapat naman, sir, hindi. Hindi dapat. Hindi dapat, hindi. Kahit anong lungkot, anong problema, hindi dapat Hindi umabot. dapat. Unless meron siyang SVT. Okay, sobra dami ang tanong nyo. Ayan, 400 questions eh. Sa ulit, pagbabalik, invite natin ulit si Doc Jomar. God bless po.